Okay mga lods, ang pag-uusapan po natin ngayon ay si Banat Bay with matching the classic Daryl Yap, ang direktor na DDS. Alam niyo mga lods, ito real talk muna tayo bago tayo dumako sa ano natin, dun sa dito sa ating discussion. So una muna, please panoorin niyo po si Fiscal EJ. Kasi yung mga affidavit kasi, hindi naman yan gospel truth. Natutunan ko sa kanya to, kakapanood sa kanya. Meaning to say, whether affidavit yan ni Gutesa, affidavit yan ni Madriaga, all of these are up for scrutiny. Tatanungin mo muna yung tao kung sa ulado niya or kabisado niya yung nakasulat dito at kaya niyang tindigan miski pasikot-sikot. Okay, kasi yan yung magiging punot dulo nung bagong propaganda ng mga DDS. So ito po ang picture ni Sara Duterte noong 1991, as if this matters. Ito po kasi yung mga tinatawag natin sa larangan ng lohika as non sequitur. Kasi or I think this is more of a red herring kung ako titingnan mo Basta, ang pinupunto ko dito, hindi ito dapat pag-usapan kung naiintindihan mo yung nakasulat sa affidavit. Na, by the way, public. So, ngayon, ito yung sinabi ni Daryl Yap, without further ado. Yung nakakuha ka ng ilang dapat manira kay Inday Sara, nakakatawa. Kakyasin niya raw sa law school si Inday noong 1991. Ito si Inday noong 1991. Okay, so yan ba yung nakasulat sa affidavit ni Gutesa? Okay, so yan yung iimbestigahan natin. Kasi ilang pages lang naman tong affidavit na to Anyone with a elementary level of, siguro lagay na natin sa high school or grade 7 understanding of language, maiintindihan nila to of the English language. Pero sa mga DDS, mahirap yan. Kasi nga, pinagtatakpan nila si VP Sara. Tatay Diggy, under the CC, hindi na makakauwi because you under the sea. So, ngayon, si Banat Bay bumanat. Ang banat niya, nakaangkla dito sa kay Daryl Yap. So, hindi ko alam kung parehas ba silang tanga o parehas silang di marunong magbasa. Basta, may common denominator sila dito. Either hindi sila marunong magbasa or hindi sila mahina sila sa comprehension, kaya nilang ispilingin yung mga words, pero hindi nila naiintindihan yung binabasa nila. Okay? So, alam mo yon, yung tanga, nagdamay pa ng isang tanga. Ano sila? Mga tanga. I swear, like, this is just stupid to the next level. I'm not even exaggerating na mukha silang tanga rito. I am clearly defining what the situation is. Ganon ka bobo tong mga tao na to. And ang problema kasi dito, meron silang malaking reach. Kasi mamaya, may call out na naman tayo kay Banat Bay. Kasi parang indirectly kinall out niya ako. Okay, so tuloy natin to. Ito pa, natawa ako sa status nito ni Daryl Yap di ba? Imbis na basahin niya yung affidavit, nagbase siya doon sa sinabi ni Daryl Yap. Ganun siya katanga, okay? Kasi available naman yung affidavit So, sa kasi, ito yung tinuturo sa akin ng mga abogado ko. Pag hindi ka dumirekta sa source, it's going to be hearsay. Gets mo? Wala kang personal knowledge on the matter. So, clearly, sa chismis siya, nagbe-base sa sinabi ni Daryl Yap. Tuloy natin. Kasi daw, noong 1990, nag-law school daw. 1991. Ito, pumasa nga daw ito, pero natapos niya yung law school, pero hindi siya pumasa ng board exam. Ewan ko kung bobo o... Alam nyo ba, fact lang kay Banat Bay ano kasi to, public knowledge naman to alam mo, Banat Bay, lugi ka talaga sa akin pag tayo nagdebate. Kaya kung ako sa'yo, sama nyo na lahat ng kaya mong isama. Etong si Banat Bay kasi, yan college dropout yan. College dropout yan. Ibig sabihin, UP Music yan. Hindi niya natapos. Ang nangyari, nag-entertainment siya. Kasama niya yung mga babaeng hindi kaaya-aya yung ginagawa. Sila mo kauson, di ba? So, ano yung pino-point out ko dito? Ang pino-point out ko dito, wala kang karapatan na mangtawag na hindi pumasa ng bar ang isang tao. Kasi bago ka pumunta ng law school, kailangan mo muna ng graduate degree. Any bachelor's degree. Kunyari, ako, pwede akong mag-law. Bakit? Kasi meron akong 4-year degree. Ikaw, hindi ka nga pwede
hindi ka pwede mag-law school. Ibig sabihin, kung tinatawag mo siyang bobo, since hindi siya pumasa sa law school, mas bobo ka. Di hamak naman. Kasi hindi ka nga pumasa ng college eh. Tapos ang lakas pa ng loob mo magtawag ng bobo, di mas bobo ka. Ang iba lang sa inyo, mas magaling kang humalik sa puwet ng Duterte. Ito kasing si Madriaga, parang hindi, nagkaroon ng fallout. Siguro kasi matalinong tao, kaya umalis siya. Pero hindi ko alam eh. Pero hindi yan yung ipo-point out natin dito sa video na to. Tuloy natin. I do not know. Tapos, hindi mo pala alam eh, bakit nag-a-assume ka. So kung yun pala yung logic mo, mas bobo ka kay Madriaga. Diba? Hindi ka nakapasa ng college eh. Oh. Naging kaklase daw niya si BP Sara. Hindi elementarya pala si BP Sara Duterte, nasa law school na. Mali, hindi yan yung nakasulat sa affidavit ni sinumpaang salaysay ni Madriaga. Babasahin natin, pagpatuloy lang natin. Ito po yung problema pag nakikinig kayo sa mga ganitong vlogger. Hindi marunong mag-fact check. Bumabase sa chismis at saka sa sarili nilang propaganda. Dito sa channel ko, sasabihin ko sa inyo, bias ako. Bias ako against the Duterte. Meron akong mga kinikilingan na politiko, especially the pink politician, the liberals. Sinasabi ko na sa inyo yan. Walang keme-keme. Ayan. O minsan tinatawag kong Boss Martin si Boss Martin. Bakit? Tatay mo ba si Tatay Digong? Diba? Pero ang pinopoint ko dito, ako, bago ako bumanat, fina-fact check ko muna, nire-research ko muna bago ako mag-blurt out sa inyo. Kunyari, pag binalikan niya ako, ano bang alam mo sa buhay ko? Nico David, alam ko kung ano yung natapos mo. Hindi ka nakapagtapos ng UP Music, 'di ba? Yun yung ikaw ang nagsabi noon. Kaya natin kaya kong kalkalin yung interview mo, tapos kaya kong ipakita sa taong bayan na sinabi mo yun, inamin mo yun, galing yun sa bibig mo, self-confession yun. 'Di ba? Hindi ako nagpilit sa inyo. You were not coerced para aminin yun, no? 'Di ba? Tuloy natin. Palakpakan. Ganyang katalino ang aming magiging presidente. Elementarya pa lang, law student na. Alam mo, itong problema kasi sa mga yan. Sabi ko nga sa inyo tanga lang ang maniniwala sa mga ito. Alam mo, mas tanga ang maniniwala sa inyo. And let me tell you, bago natin, i-post natin dyan at pumunta tayo doon sa affidavit ni Madriaga. Again, si Madriaga ay isang sobrang tong tao na to, sobrang dikit ito kay VP Sara. As in, parang sila Banat Bay ngayon, ganun siya kadikit. Actually, mas dikit pa nga yata eh. Di ba? Rinegaluhan pa niya ng mga kung ano-ano to. Pero ako, I will suspend judgment until makita ko si Madriaga na kinocross ng mga lawyers na kongresista at saka ng mga matitinong senador sa Senado. Okay? So, basahin natin. Ito yung educational background niya. I took up College of Law in 1991 to 1995. San Sebastian College of Manila. I graduated in 1995 and took the bar examination in the same year but did not pass. Okay? So ano yung ini-imply niyan? Sinabi niya lang doon na sa College of sa Baste siya nag-aral at bumagsak siya ng bar. That's all. Okay? Yun lang yung ibig sabihin ng text na yon, 'di ba? Napakadali. Ngayon, in 2020, my instruction of Mayor Sara Duterte, I formed Inday Sara is my president, ISIP, together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. So, sinabi ba dyan, nasabay silang gumraduate? Sinabi lang dyan, Banat Bay at Daryl Yap, di ba naman kayo mga kamoting kahoy na kabobobobo nyo, na galing sila sa same school. Gumraduate siya ng 1995 doon, pero hindi niya sinabi na magka-classmate sila ni Sara Duterte. Ang sinabi niya dyan, yung mga kaklase ni Sara Duterte ay kasama nilang mag-form nung ISIP. Diba? Si Madriaga, may ISIP kayo? Wala. Diyos mio. Oh, diba? Sinabi ba niya dyan na magkaklase sila? Hindi. Ang sinabi niya dyan, yung ISIP, kasama niya doon yung mga kaklase ni Inday Sara. Mga bobo. Hindi, bobo talaga, men. Hindi na makakauwi because you see under the sea, Tatay Diggy, under the ICC, no votes against you.
O, 'di ba? So hindi naman niya sinabi na we were classmates, hindi 'yon, okay? So ang tanga, 'di ba? Mali yung interpretation nila. O, pakinggan na natin, ituloy na natin yung katangahan niya. Yung itong witness na to, tanga lang talaga. O, sino mas tanga ngayon? Kasi available naman para intindihin nyo yung ano niya, public record na. Kasi pinost niya yung kanyang, anong tawag mo dito, kanyang affidavit. Oh. Or yung mga kakampwet, yung mga analyst nila. Alam mo, meron silang roster of analyst. Oh, 'di ba? Ang tanga niya. Buti nga yung mga kambing may roster of analyst eh. Dapat meron din kayo noon. Meron kasi kayo mga tagahalik sa puwet ni Rodrigo Duterte. Sycophants ang tawag doon. Kulto. Malala. Diba, ganun ng ano kayo, ganun ng meron kayo, kaya kayo ganyan, kaya kayo walang kwenta lahat. Kasi, simpleng comprehension, hindi nyo maintindihan yung binasa nyo. Available na yan for everyone, di ba? Matalino pa nga yata sa yung ano dyan eh, yung mga grade school eh. Basta tayo, sabay-sabay yan. No? Jesus Palsi, sabay-sabay yan. Yung si Llamas, magkakasama yan. Yan si Hedaria. No? Isama mo na rin si Mark. Uy, swerte mo, Mark. Ha? Mga kasama mo, mga low level. Si Mark Gamboa. Shoutouts kay Models of Manila. Oh. Lang dyan sa kakampwet. Ngayon, nasama ka na ngayon dyan. Palakpakan natin si Mark. Oh. Alam mo, si Models of Manila kasi wala namang kinakampihan yan. Pwede nyo nga isama yan dyan eh. Mas isko yun. Di ba isko ka din? Under the sea, tatay digil. Paano mga Lods? Nagkakaintindihan na ba tayo? Ano ang moral lesson nito? Nitong sinasabi ko? Parang awa nyo na po. Protektahan nyo yung bansa nyo. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala na lang kayo dun sa facts na binibigay ko sa inyo. Kasi facts naman po yan eh, na hindi nyo nila naiintindihan yung binasa nila eh. Yung binasa ko, binasa nyo din. Yung, kung saan mahahanap yung sinasabi ko, mahahanap nyo din. Ibig sabihin, nasa ano yan, nasa page ko yan, di ba? O, yun lang. Hindi, ito na lang. Okay, mga Lods.